Charles Barkley, kasalanan daw ni Coach JJ Redick ang pagkatalo ng Lakers sa Game 4 at Rob Pelinka nakahanap na ng bagong big man. Pero bago yan, binatikos naman si Coach JJ Redick matapos ang naging laro ng Lakers na nagresulta sa 1-3 standing nila sa first round ng playoffs. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkatalo ay ang pag-outscore ng bench ng Minnesota Timberwolves laban sa bench ng Lakers. Umabot sa 25 points ang naitala ng bench players ng Wolves, samantalang 6 points lamang ang naibigay ng Lakers bench na galing pa sa pagod na si Dorian Finney-Smith. Kulang sa kontribusyon ang bench ng Lakers dahil sa limitadong minuto na ibinigay ni Coach JJ Redick. Sa second half, gumawa si Coach Redick ng kontrobersyal na desisyon na hindi na halos nilabas sina Luka Doncic, Austin Reeves, Rui Hachimura, LeBron James at Dorian Finney-Smith hanggang sa matapos ang laro. Ayon kay Coach JJ Redick, hindi naman daw ito ang original na game plan pero napagdesisyonan nila ito sa halftime. Matapos ang laro, hindi na itago ni Lakers legend Magic Johnson ang kanyang pagkadismaya sa coaching decision na ito. Ayon kay Magic, hindi niya maintindihan kung matalinong desisyon nga ba ang pagpilit kay LeBron at Luka na maglaro ng buong second half lalo pat isang araw lang ang naging pahinga nila bago ang Game 4. Napansin din ni Magic na noong oras na kailangan sanang mag-takeover si LeBron sa fourth quarter, hindi na niya nagawang makapuntos dahil halatang pagod na ito. Maging si James Worthy, isa ring Lakers legend, ay nagpahayag ng kanyang sama ng loob. Ayon sa kanya, masakit ang pagkatalong ito para sa Lakers dahil isa itong must-win game. Nakita niya rin na masyadong umasa ang Lakers kay Luka Doncic at dahil dito ay napagod ang mga pangunahing players ng koponan na nagresulta sa fatigue sa huling bahagi ng laro. Hindi lamang sina Magic Johnson at James Worthy ang bumatikos kay Coach JJ Redick, pati si NBA analyst at dating MVP Charles Barkley ay nagpahayag ng kanyang opinyon. Ayon kay Barkley, simula pa lamang ng regular season ay wala na siyang tiwala sa coaching style ni JJ Redick. Pinuna niya ang sobrang pag-focus nito sa 9-man rotation o minsan ay sa small ball lineup. Para kay Barkley, ang hindi paggamit ni Redick ng mga big man laban sa Minnesota ay isang malaking pagkakamali. Ipinunto pa niya na noong nakaraang taon, kinailangan pang pagsabayin ng Dallas Mavericks sina Daniel Gafford at Derek Lively upang makontrol ang big men ng Wolves sa ilalim. Ngunit ngayon, tila hindi marunong si JJ Redick gumamit ng tamang rotation ng malalaking players kaya tuloy natatalo ang Lakers sa importanteng mga laban. Samantala, kahit nga nag-struggle ang Los Angeles Lakers kontra Minnesota Timberwolves sa unang round ng playoffs, hindi pa rin dapat mawalan ng tiwala ang mga fans. Kung titignan natin, hindi na kailangan ng Lakers ng panibagong superstar. Nandyan na kasi ang tambalan nina LeBron James at Luka Doncic na nagsisilbing muka ng prangkisa ngayon. Dagdag pa dyan, lumitaw na rin si Austin Reeves bilang isang legit star player. Kaya masasabi nating isa na lang ang kulang sa Lakers. Isang maasahan at under the radar na sentro na kayang maging poste sa depensa sa shaded area, gaya ni Anthony Davis noong kasagsagan ng kanyang prime sa Lakers. Kung tutuusin, problema pa rin hanggang ngayon ang consistency sa frontcourt rotation ng Lakers. Sina Jackson Hayes, Alex Len at Maxi Kleber lang ang pinagkakatiwalaan sa sentro. Pero kahit paano, alam nating hindi sila yung tinatawag na legit center na pangmatagalan at pangmalalaking laban. Hindi naman sa minamaliit sila, pero sa totoo lang, kulang pa sila sa impact at stability na kailangan ng isang championship contending team. Kaya malinaw na ang pangangailangan ng Lakers, isang sentro na hindi lang basta may depensa, kundi isang consistent at motivated na big man. Sa ngayon, pinaka-ideal na target para sa kanila ay ang big man ng Atlanta Hawks na si Clint Capela. Base sa mga ulat, pwedeng makuha ng Lakers si Capela kapalit ni na Jared Vanderbilt, Maxi Kleber at isang 2031 second round pick. Sakto ito dahil papasok na sa free agency si Capela ngayong summer at hindi naman buying mode ang Atlanta Hawks ngayon. Gusto ng Hawks ng mga batang players at draft picks, isang bagay na kaya namang i-offer ng Lakers nang hindi sila lalong lumalalim ang problema sa roster. Kung makukuha nga nila si Capela, mabibigyan nila ng malaking tulong si LeBron ay Luka sa loob, mababawasan ang injury risks at magiging mas solid ang depensa nila kontra sa mga elite big men ng liga. Kapag naayos ito ng Lakers, siguradong hindi lang semifinals ang maaabot nila, baka nga muling magkampiyon pa sila.